Good morning! Nako, magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po magkaroon ng prayer, devotion, and declaration. Tayo po manalangin. Salamat po Diyos sa araw na ito. Ikaw pong kumilos at maranasan namin ang iyong kapangyarihan at presensya. Salamat po Ama sa pangalang Panginoon Jesus. Amen. Ang nais ko pong ibahagi ay ito po. Ang ganda ng motibo pero mali yung paraan. At ang ating pong verse, makikita po natin ito sa 2 Samuel chapter 6. Yan. Sabi po rito, verse 6 and 7, But when they came to Nacon's threshing floor, the oxen stumbled, so Uzzah reached out for the ark of God and grabbed it. The Lord became angry with Uzzah, so God killed him there for his lack of respect. He died beside the ark of the covenant. Nakakalungkot na pangyayari ito. Ang sabi kasi ni David sa kanyang salita ay ito po, Your word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Maliwanag na ang salita ng Diyos ay pinakalampara ng ating mga panyapak at liwanag sa ating daraanan. At kung titignan po natin si Uzzah dito po sa istorya, may mapapansin tayo no? Ang isang bagay ay ito po. Sabi dito, kailangan tama ang paraan kung paanong tama ang ating puso. Pwede kasing tama ang puso mo, pero ang problema baka mali ang paraan mo. Si Uzzah, bakit kailangan mamatay? Tignan nyo, number 1, maayos naman ang motibo niya. Gusto lang niya na umalalay sa cart na nandoon ang Ark of the Covenant para di matumba. Masaya siya nung ginagawa niya yon. Pero bakit siya namatay? Kasi alam natin na mali yung paraan. Sa Bible, may ma-encounter ka o ang mga santo ito ma-encounter mo. Sabi rito, do the right thing. Gawin mo yung tama. Si Jesus Christ, binanggit niya ito minsan kay John the Baptist. Sabi ni John the Baptist, dapat po hindi ako ang magbaptize sa iyo, kayo po. Ang sabi naman ni Jesus Christ, hindi, gawin natin yung kailangan gawin, yung tama. No? Kasi nga, may malinaw na instruction from the Bible. Meron yan yung mga instructions ng Bible. Sinabi na sa atin na ganito ang gagawin, iniiba pa natin. At minsan gumagawa pa tayo ng dahilan para ito ay baguhin. Hindi po pwedeng ganon. Dapat talaga huwag mawala ang salita ng Diyos sa ating pagkilos sa Lord. Dapat laging kasama yan. Dapat nakikita mo o na alam mo na yung ginagawa mo, Lord. Alam ko na nalulugod ka rito. Alam kong ginagawa ko ito para sa iyo. Pero ang tanong, tama ba? Tama ba? Yan. Naalala ko noon na merong isang tao, kinovenant yung covenant. Ano ba yung sinasabing kinovenant yung covenant? Nagsabi siya kay Lord, Lord, hindi muna ako magta-tithes. Kasi yung tithes ko, Panginoon, ay gagamitin ko naman sa ganito, ganyan. At ako naman magiging faithful sa iyo. So, ano sabi ng Bible? The devourer. Darating yung devourer pag hindi mo talaga ginawa. Hindi naman ako nananakot, pero yun po ang sinabi ng Malakay chapter 3 verse 10. At kakainin niya yung mga blessing mo. Ang nangyari dito sa taong ito ay talagang sobrang dami. Kumbaga, pag sa Tagalog, sasabi mong, napakamalas naman itong taong to. And then, humingi siya ng pagsisisi sa Lord, humingi siya ng tawa, nagsisi siya ng gusto, ibinalik naman ng Lord ang lahat. Hindi mo naman kailangan kwentahin yung nakaraan at pagkatas tsaka mo babayaran. It's up to you kung gusto mo gawin yan. Pero, pwede mo namang simulan ulit at ayusin ang buhay mo. Ito po ang sabi ng mga nais ko iwanan sa inyo. Kapag may ibinigay na word ang Lord, sundin mo. Deuteronomy 28 verse 1, blessing from the Lord. Carefully obey the Lord your God and faithfully follow all His commands that I'm giving you today, sabi po ni Moses. If you do, the Lord your God will place you high above all other nations in the world. O kita mo, may blessing talaga pagka tama yung ginagawa natin. Ayan, para kay Lord. At isa pang bagay na gusto kong iwanan na ito po sabi, maging bukas sa word ng Lord. Hindi naman tahimik ang Lord sa atin, lalo na kung may time tayo ng personal devotion.
siguradong sasabihin niya ang nais niya para sa atin. Matthew 4:4, "Men shall not live by bread alone, but by every word that proceeded from the mouth of God." So, ang liwanag lang na kailangan pala talagang, God, ano po bang instruction mo ngayong araw na ito sa buhay ko, di ba? Dapat maranasan natin yung bagay na yon. Dapat alam natin na meron siyang gustong gawin, gusto siyang ipakita sa ating lahat. At yung pangatlong bagay po, ito po, maganda po ito. Ang sabi dito, humawak ka at huwag matakot na sumunod sa salita ng Diyos. Gawin mo yan. Joshua 1:7, "Only be strong, very courageous, faithfully doing everything in the teachings that my servant Moses commanded you. Don't turn away from them, then you will succeed wherever you go." Saan ka man pumunta, wow, may success yung gagawin mo. Why? Kasi nga salita niya yan instruction niya yan gagawin niya yun. Ayan, ipapakita sa atin yung tamang-tamang dapat magawa natin. Ayan, yung dapat na patunayan natin bilang anak ng Diyos, sumusunod tayo sa kanyang mga salita. Ayan, si Uza, mali Hindi yan, sabi ng Bible, wag mong hawakan yung ark na yan. Huwag mong titignan, mamamatay ka. Si Uza, hindi niya alam yon. Bagamat maganda puso niya, sabi ko sa inyo, maganda yung motibo niya, pero mali yung paraan, hindi nagtatagumpay. So ano bang tamang paraan? Sabi ng Bible, "Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you." Unahin mo siya sa buhay mo, at hindi po siya pangalawa, hindi siya pangatlo, una siya. At pagkatapos, sinabi again, at ang kanyang katwiran, yung ginagawa mo dapat according sa kanyang salita na talagang merong righteousness. And then, all of these things, yung pumapangailangan mo, ibibigay ng Diyos sa buhay mo. And then, ito po yung last word, ito po yung mga words na gusto ko iwanan sa inyo pa. Hindi madali ang sumunod, pero laging may tagumpay sa pagsunod sa Panginoon. So, maging masunurin po tayo. Hayaan niyo po ako'y magdeklara ngayon. Idinideklara ko, Panginoon, ang aming puso, isipan, pagkatao, mga kamay at paa ay susunod sa iyo ngayong araw na ito. At mararanasan ka bawat sandali. Salamat sa naghihintay at darating na promotion. Salamat sa iyong pagpapala, sa pag-iingat mo, at sasama mo kami lagi at hindi mo kami iwanan at pabayaan. Salamat sa iyong kabutihan. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.